Rosan Adventures Vlog number 1, Masasa Beach, Tingloy, Batangas, Do-It-Yourself Travel Vlogs. Time check, it's 1:30 AM here in Makati. To get there via commute, first kailangan nating pumunta ng Batangas Grand Terminal. And sa Jackliner Buendia kami sasakay ng bus papunta doon. Naghihintay na lang kami ngayon ng Grab papuntang Jackliner Terminal. At dumating na nga si Kuya Grab. 220 ang fare mula Pinagkaisahan Makati hanggang bus terminal. Remember, tip is optional but highly appreciated. Buti na lang nga at 24/7 ang biyahe ng Jackliners papuntang Grand Terminal. So we didn't have to wait a few hours for the first trip. 249 nga rin pala ang pamasahe per person. 2 hours lang inabot ang biyahe papuntang Grand Terminal. Wala pang jeep papuntang Anilao Port, so we decided to eat first. Kumain muna kami ng lomi. $4:30 na pero wala pa din halos pasahero, so nag-decide na yung driver na gawing special yung first trip and siningil kami lahat ng 100 pesos each para makaalis na kagad yung jeep. 5:20 na at nakarating na nga kami sa Anilao Port. Kakabukas lang ng ticketing office and pangatlo nga ako sa pila. 162 ang one-way trip and 7 AM ang unang biyahe. Siningil nga din pala kami ng 50 pesos each para sa environmental fees for both Tingloy and Anilao municipalities. So 100 pesos each total. At dahil nga we have 1.5 hours to wait, nag-decide muna kami mamalengke at maggalagala sa Anilao Port. Please take note na very limited ang mabibilhan ng pagkain sa isla, so it's best to bring your own. May mga tinda naman silang basic necessities na understandably mas mahal kaysa sa mainland, pero halos wala talaga kayong mabibilhan ng pang-ulam doon. It's currently 6:30 AM and parating na nga daw yung Montenegro passenger boat. Naghahanda ng sumakay yung mga nasa first trip and naglilipat na sila ng gamit. Ang lalaki nga din ng mga isdang binababa ng mga bangka dito sa pier. Fresh from the sea, bagong huli. Dito pa lang sa Anilao Port, napakalinaw na ng tubig. Parang gusto ko nang tumalon. Napaka-fresh din ng hangin. And kudos nga sa Montenegro Shipping na very punctual. Nakaalis yung bangka namin 7:02. Napakalamig ng umaga na to. Napaka-presko ng hangin. Fortunately, napakakalma din ng dagat. Medyo mas maliit nga daw pala itong boat na ito kaysa sa regular Tingloy ferry. Pero mukha naman siyang safe. 60 lang daw ang max passenger capacity and ang daming Coast Guard na nag-inspect bago kami lumayag. Inabot nga lang ng 40 minutes ang biyahe from Anilao Port to Tingloy. Kitang-kita ko pa nga din kung saan kami nag-start. Dito, kailangan naman nating mag-tricycle papuntang Masasa Beach. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating mag-register sa local authorities and ipakita ang binayaran nating environmental fee sa Anilao Port. Yung una, gusto sana naming lakarin from Tingloy to Masasa. Ang layo pala.
Buti na lang, di kami feeling adventurous today. After 15 minutes or so, nakarating na nga kami sa Masasa Rice Fields. Hanggang dito na lang daw pala yung trike and siningil niya kami ng 80 pesos. Dito pa lang, breathtaking na talaga. From here, mukhang malayo-layo pa yung lakaran bago kami makarating sa transient house na nabook namin. Buti na lang at maaga kaming nakarating. 8 AM pa lang at mababa pa yung araw. Well, 10,000 steps? Check. Isipin mo na lang, vitamin D yan. Welcome to Masasa Beach. Low tide nung dumating kami and halos walang tao. Meron lang mangilang-ngilang mga batang nagsiswimming sa tabi. Doon nga pala kami sa green na transient house papunta. Atifest Transient House ang pangalan and I leave a link on the description for their Facebook page. Itong nasa ground floor, double-deck, air-conditioned room nga pala yung nabook namin. 2,500 pesos siya for 3 packs maximum and additional 800 pesos per packs if more than 3 yung maka-occupy. At dahil nga low tide ngayon, halos nakalabas lahat yung seafloor. Pero once tumaas na yung tubig, this transient house will look like it's floating on top of the water. I did some research before booking this place and for me, ito yung may pinakamagandang view sa lahat ng transient house dito dahil sa balcony setup na meron sila. At dahil nga wala pa kaming mga tulog, we've decided to sleep first bago kami maggala-gala. 4 PM na nga at kagigising lang namin. Sa lamig at lakas ng hangin, kahit pala di aircon room ang binook namin ay okay lang. Marami nga din palang available na transient rooms and houses dito lang sa tabi nila. Pili na lang kayo kung alin ang trip ninyo. Nasa kaliwang side ng Masasa yung tinatawag nilang lagoon. Ang gaganda ng mga rock formations dito. Parang mga bedrock na umangat mula sa ilalim ng dagat. Hindi na nga rin pala mahirap baybayin yung daan papunta doon kasi sementado na. At dahil nga maaga pa, wala pang masyadong tao dito. Kapag daw sunset na kasi, ay napupuno ito ng maraming turista dahil dito mo lang makikita ang sunset kapag nasa side ka na ito ng isla.
naman tayo ngayon sa mismong Masasa Beach. Kung mabato sa side na ito, doon naman ay puro white sand ang beach talaga. Tinanong ko si Ate Fe kung saan nanggaling yung batong hagdan. Pero sabi niya, bata pa lang daw siya ay nandun na yon. Medyo humina na nga rin yung hangin, kaya nakapag-draw na rin kami sa wakas. Sinik nga talaga ng bato na ito. Kaso nga lang, maraming naghahantay na nakapila sa ibaba na gusto din magpa-picture-picture dito. Kaya di kami pwedeng magtagal. Next na naming pinuntahan ay yung rice fields. Ito daw ang nag-iisang taniman sa Masasa dahil halos mabatong bundok yung buong isla. Kung galing ka ng Tingloy, ito nga din yung pinakamaikling daan papunta sa Masasa. At isang makitid na concrete na kalsada lang ang daan. Siyempre, dahil nga mahirap makahanap ng ganitong kalawak na open space sa Manila, sinamantala na namin ang pagkakataon para kumuha ng favorite kong drone shots, yung paikot-ikot while walking.
Dahil nga 5:30 na ng hapon, palubog na yung araw, kaya babalik muna kami sa lagoon para makita yung sunset. Tama nga si Ate Fe, ang daming ang tao dito sa lagoon pag sunset. Ang dami ko tuloy biglang models. Buti na lang talaga at natupad yung hiling namin. Panay kasi ang ulan ng mga nakalipas na araw. Kala ko walang magiging orange na sunset ngayon. Very thankful talaga kami to be blessed with this magnificent sunset. At day 2 na nga ng aming Masasa Beach getaway. Kain muna kami ng breakfast na binili pa namin sa Anilao Port bago simulan ang paggagala. Ito nga palang transient house ni Ate Fe ay napapalibutan ng solid rock slabs and corals. Isa ito sa mga reasons kung bakit namin napili na dito magstay. Kasi personally, mas gusto ko yung ganitong beach na maraming bato kasi mahilig akong maghanap ng sea creatures sa low tide. And feeling ko, boring yung pure sand na beach. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa Yin Yang Art Station para sa napakagandang original design, white oversized t-shirt na suot ko. I'll leave a link in the description para sa page nila. Mag-island hopping nga rin pala kami ngayon. Hinahantay na lang namin yung bangkero na asawa din ni Ate Fe para makaalis na kami. AM na nga at ready na kaming umalis. 2,500 pesos nga pala ang singil nila sa island hopping up to 4 packs. Pero dahil dalawa lang kami, babayaran pa rin namin ng buo yung 2,500 pesos. Medyo malakas nga yung hangin at maalon din yung dagat. So make sure na magsuot ng life vest for your safety. Una nga naming pinuntahan ay yung tinatawag nilang Dugong Cave. Dito daw kasi ginawa yung taping ng telenovelang Marina noon.
Napakaganda nga ng cave. Di nga lang kami makasingit sa dami ng tao. Sunod nga naming pinuntahan ay ang Sombrero Island. Di na kami bumaba sa beach kasi private property daw yon at may bayad. Kaya nag-snorkeling na lang kami at fish feeding sa may tabi ng isla. Kaya pala may dalang pandesal si Kuyang Bangkero. Kala ko, hindi pa siya nag-aalmusal. Pangpakain pala sa isda yun. And ang pinaka-highlight nga ng island hopping na ito ay yung dahan-dahan kaming hinila ng bangka habang nag-snorkeling. First time ko nakakita ng pawikan. Napakalaki. Sinlaki ng table for 4 yung shell pa lang. And to think na 100 meters away lang to sa beach, ito talaga yung masasabi mong nature at its finest. Napagod kami sa 4 hours na paglalangoy. Kaya natulog muna kami after mag-lunch. Kinahapunan, nag-decide kami na mag-hiking sa bundok. Sinamahan nga kami ng pinsan ni Ate Fe na siyang nagsilbing tour guide namin at nagkasundo kami sa halagang 500 pesos. Nag-enjoy nga kami at hiningal sa kakalakad. Aakyat sana kami sa sikat na rock formation sa tuktok na tinatawag nilang mag-asawang bato. Kaso, 5:30 na ay wala pa kami sa kalahati. Sabi ni Kuyang tour guide namin, aabutin daw kami ng dilim bago kami makarating sa summit. Kaya nag-decide kaming wag nang ituloy ang hike at baka mahirapan kaming bumaba. Pagdating nga namin sa rice field, ay pinauna ko na silang dalawa para bumalik na sila sa transient house. Para sa ganun, babayaran na namin si Kuyang tour guide at makauwi na siya. At dahil nga uuwi na kami kinabukasan, sinulit ko na ang last sunset ko sa isla para mag-drone. Sabi nga nila, di tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Gumala ka din pag may time, or kahit wala.
Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.